Tahimik muna tayo sandali. Damhin mo ang hangin sa paligid mo. Sa gitna ng katahimikan, may bulong ng pag-asa. May mga araw na parang ang bigat ng mundo. Pero ngayong umaga, may gustong ipaalala sa iyo ang Panginoon. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Awit 27:1. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, pero pwede mong piliing magtiwala. Ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya ang nilalaman ng puso mo. At ngayong umaga, may kapayapaan siyang inilaan para sa iyo. Kaya hayaan mong yakapin ka ng presensya niya habang sabay nating tuklasin ang kanyang mensahe ngayon. Tara na, lumapit tayo sa liwanag niya. May mga sandaling kahit gising na ang katawan, parang tulog pa rin ang loob. Pero ngayong umaga, binubuksan ng Diyos ang mga mata ng iyong puso. Gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang harapin ang araw na ito mag-isa. Ang Panginoon ay aking tanggulan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Awit 27:1. Kaibigan, ang Diyos ang nagtakda ng bagong simula mo ngayon. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahal ka niya. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, gusto niyang samahan ka. Hindi lang para bantayan ka, kundi para bigyan ka ng direksyon, lakas at kapanatagan. Isipin mo to, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring Diyos na nakatingin ngayon sa iyo, handang makinig, handang magsalita, handang kumilos sa buhay mo. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Awit 27:8. Iyan ang panawagan niya ngayon. Kaya huwag kang matakot sa araw na ito. May liwanag sa gitna ng dilim, may sagot sa bawat tanong, may galaw ang Diyos sa katahimikan. Sa ilang sandali, sama-sama tayong lalapit sa presensya niya. Hindi basta salita, isang panalangin na maaaring magbago ng direksyon ng araw mo. Isulat sa comments, Panginoon, ikaw ang liwanag ng araw kong ito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sabay tayong lumago sa pananampalataya araw-araw. Ikaw ay nasa isang tahimik na sandali ng paghihintay, sandaling ang puso'y handang tumugon sa tinig ng Diyos. Ngayon, payapain mo ang isip mo at buksan ang puso mo sa Kanya. Gusto kong samahan ka sa isang panalangin, isang paglapit sa Ama na nagmamahal sa iyo higit pa kaysa alam mo. Huminga ng malalim at hayaan mong ang presensya niya ang pumuno sa katahimikan. Panginoon, ikaw ang aking tanggulan at aking kaligtasan. Kanino ako kikilos? Awit 27:1. Ngayon, sabay nating babaling ang puso natin sa Kanya, sabay nating tahakin ang landas ng Kanyang direksyon, at sa pagtayo nitong linggo, matutuklasan natin ang bagong kapangyarihan at pag-asa na handog niyang walang hanggan. Patuloy tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong harapan ngayon, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil mahal mo kami. Ikaw ang Diyos ng himala, ng katuparan, ng panibagong simula. Dinala namin ang araw na ito sa iyo. Dinala namin ang ating mga pangamba, ang ating mga tanong, ang ating mga hinanakit, at ang mga lihim na hindi natin naibubulong sa iba. Ngunit higit sa lahat, dinala namin ang aming bukas na puso, handa sa iyong pagpunta at pagbago. Puspusin mo nawa ng iyong kapayapaan ang bawat sulok ng aming pagkatao, ang aming isipan, ang aming emosyon, ang aming kaluluwa. Sa iyong liwanag na walang hanggan, hayaan mo kaming makita ang daang iyong inilatag, isang daan na puno ng katiyakan at pangako. Ituro mo sana sa amin ang landas ng kanyang katotohanan at direksyon. Hahanapin ninyo ang aking mukha. Ang inyong puso ay magsabi sa iyo, hanapin ninyo ang aking mukha. Panginoon, iyong mukha ang hahanapin ko. Na-Alexi 27:8. Hayaan mo kaming tumayo ng buong loob kahit ang unos ay parang naglalapit sa paligid namin dahil alam naming kasama ka. Kasama namin ang iyong presensya, lakas at katiyakan. Panginoon, sa bawat hakbang na aming gagawin ngayon, ipagkaloob mo
ang iyong paghahayag. Buksan mo ang aming mga tainga para marinig ang iyong mga bulong, ang aming mga mata para masdan ang iyong mga gawa, ang aming mga puso para makatugon sa iyong tinig. Ipinapanalangin namin na ang iyong Espiritu ay sumalubong sa aming pangarap, ang aming pakikibaka, ang aming pagnanais ng pagbabago. Sapagkat alam naming hindi kami iniwan, hindi kami nilimot, at hindi kami napabayaan. Ikaw ang Diyos na tumatanaw sa aming pinakamalalim na kalungkutan, at sa kanyang dakilang awa, siya ay nag-aabot ng kanyang kamay upang buhatin kami. Kaya ngayon, itinutuloy namin ang pag-asa na sa iyong gabay kami ay iiangat. Napakagandang isipin. Sa araw na ito, may pangako ng Diyos na nagsasabing hindi kami dapat matakot, hindi ka magigiba, ang aking kaloob ay hindi maalis. Para lang Salmo 27. Ngunit sa kalmado ng iyong presensya, kami ay natitibay, kami ay lumalago. Kami ay nagiging mas malakas, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong makapangyarihang pangalan. Panginoon, nagsusumamo kami sa iyong harapan para sa direksyon na malinaw. Ipakita mo sa amin ang pintuan na dapat naming lagpasan. Hayaan mo kaming tawagin ang bawat hakbang ng pananampalataya. Sa oras na kami ay matigil, bigyan mo kami ng palatandaan, isang tinig, isang pakiramdam, isang kapayapaan sa aming loob na hindi namin mawari ngunit alam naming nagmumula sa iyo. Sa oras na kami ay nanghihina, sasabihin mo sa amin, lumakad ka, anak ko, ako'y kasama mo. Ipinapahayag namin ngayon sa iyong pangalan na ang aming puso ay bukas at ang aming isip ay nasa iyong kamay. Anuman ang hinaharap, anuman ang agos, kami ay mananatiling nakatayo sa iyong pangako. Ang araw na ito ay nasa ilalim ng iyong matulungin na kamay. At sa paglipas ng mga oras, sa bawat kasangkapan ng iyong kaharian na ginagamit upang kami ilapit sa iyo, kami ay lalapitan. Kami ay tatangan at igibigan mo sa iyong kabutihan. Panginoon, hubarin mo ang anumang takot sa aming mga puso. Takot sa di nakikita, takot sa hindi natututunang aral, takot sa loob ng gabi. At sa halip ay gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-asa. Hayaan mo ang iyong salita na maging tanglaw sa aming landas, isang mapa ng langit patungo sa aming buhay. Itanim mo sa amin ang katiyakan na sa iyong tabi kami ay may lakas, kami ay may direksyon, kami ay may patutunguhan. Pag-asa sa Panginoon ang aking iniingatan. Awit 27:14. Itinuturo mo sa amin ang kahulugan ng pagkaantabay sa iyo sa bawat sandali, sa bawat hinga, sa bawat galaw, sa bawat pagtayo. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, kami ay lumalago at nagiging saksi ng iyong kabutihan. Panginoon, ngayong araw ipinapahayag namin ang aming pananalig. Kami ay takbo, kami ay lakad, kami ay pag-asa. Kami ay bukas sa iyong tinig, kami ay nutunaw sa iyong presensya, kami ay umaasang may malaking gawa ka sa amin ngayon. At sa bawat minuto na lilipas, kami ay nakahanda para sa iyong pagpapahayag, hindi lang para sa amin, kundi para sa ibang tao rin na makakaranas ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming buhay. Sa bawat salita na aming bibigkasin, hayaan mo itong maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Sa bawat kilos na aming gagawin, gawing salamin kami ng iyong katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay narito. Ikaw ang nagsimula ng mabuti sa aming buhay, at ikaw rin ang magsisilbing katuparan nito. Iniaalay namin ang araw na ito sa iyo, at sa ngalan ng Jesus, Amen. Ngayon, kaibigan, ipagdiwang mo sa loob ng puso mo, ang Diyos ay kasama mo. Habang tinitingnan mo ang liwanag na tangi sa Kanya, manatili ka sa pagtanggap ng Kanyang direksyon. Tiyak na may mangyayari, at hindi lang basta mangyayari, mapapansin mo, maghanda sa susunod na hakbang. Sa susunod na bahagi, sama-sama nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapatuloy sa ating buhay. I-type sa comments, ako'y kasama ng Diyos ngayon, at i-share mo rin sa kapatid mo dito kung kailangan nila ng pag-asa at panalangin.
Huwag kalimutan na mag-subscribe para sabay nating lumago sa bawat misa ng salita at orasyon. Kapag ang puso ay bukas, nagsisimula ng magsalita ang Diyos. Kapag ang kaluluwa ay tahimik, doon siya maririnig ng malinaw. At ngayong natapos na nating itaas ang ating panalangin, nais kong anyayahan kang mas lumalim. Dahil ang Salmo 27 ay hindi lamang salita ng kaginhawaan, ito rin ay isang lihim ng tagumpay sa espiritual na buhay. Ang mga talata nito ay parang gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin kung paano tumindig, manampalataya at magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Basahin mo ito ng malalim. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman ang digmaan ay bumangon laban sa akin, sa ganito ay titiwala ako. Awit 27:3. Hindi ba't ang mga salitang ito ay tila isinulat para sa iyo? Para sa panahong ito ng buhay mo, sa panahon na parang lahat ay laban sa iyo. Mga balita, sitwasyon sa bahay, pinansyal na hamon, mga hindi pagkakaunawaan, mga bagay na hindi mo kontrolado. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Huwag kang matakot, ako ang kasama mo." Tignan mo si David. Hindi siya nagsalita mula sa komportabling trono. Isinulat niya ito habang siya ay inuusig, tinutugis, at parang walang katiyakan ang bukas niya. Pero bakit siya nakapagsabing, "Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan"? Dahil kilala niya ang Diyos hindi lang sa pangalan, kundi sa karanasan. At yan ang inaanyayahan ka ng Diyos na maranasan din. Hindi lang basta paniniwala, kundi isang relasyon, isang personal na pagkilala sa Kanya sa gitna ng dilim. Sa panahon ngayon, ang kadiliman ay hindi lang pisikal. Ito'y kadiliman ng pagdududa, kadiliman ng pagkabigo, kadiliman ng pagod sa buhay. Pero ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman nawawala. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa Kanyang salita. Gaya ng sinabi sa awit 119:105, "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Kapag hindi mo na alam kung saan tutungo, buksan mo ang Biblia. Doon, sa bawat pahina, may tinig ang Diyos para sa iyo. Sa totoo lang, minsan hindi naman natin kailangan ng sagot agad. Minsan, ang kailangan natin ay katiyakang may kasama tayo habang naghihintay. Yan ang ipinapakita ng awit 27. Hindi ito isang awit ng pagtakas sa problema. Ito ay awit ng pananatili sa presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Isang bagay ang aking hiningi sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga araw ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at upang magsiyasat sa Kaniyang templo. Awit 27:4. Anong ibig sabihin nito? Simple. Hindi pera ang pangunahing kailangan mo, hindi bagong trabaho, hindi agarang solusyon. Ang tunay mong kailangan ay ang presensya ng Diyos. Sapagkat kapag siya ay kasama mo, kahit hindi agad masagot ang panalangin mo, may kapayapaan kang mararamdaman. Yung tipong kahit hindi pa dumarating ang kagalingan, nakakakilos ka na sa pananampalataya. Kahit wala pa ang himala, nakakatawa ka na muli. Dahil alam mong may Diyos na tapat sa Kanyang pangako. At ito pa ang mas malalim na lihim. Kapag hinanap mo ang presensya niya bago ang sagot, mas mabilis darating ang sagot. Dahil ang puso na nakatuon sa Diyos ay pusong pinapaboran niya. Sapagkat sa araw ng kabagabagan ay ililigtas niya ako sa Kaniyang kublihan. Itatago niya ako sa lihim ng Kaniyang tabernakulo. Itataas niya ako sa ibabaw ng bato. Awit 27:10. Isipin mo yan, may mga laban kang hindi mo kailangang salubungin dahil ang Diyos mismo ang nagsasanggalang sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang i-post ang lahat ng sakit mo sa social media. Ang kailangan mo lang ay ang presensya niya. Dahil sa presensya ng Diyos, may proteksyon, may direksyon, may lakas, at higit sa lahat, may katiyakan ng tagumpay. Kaibigan, nais kong itanong sa iyo ngayon, kailan ka huling tumigil,
Hindi para magreklamo, kundi para magsabing, Panginoon, sapat na ikaw sa akin. Hindi ba't karamihan sa atin hinahanap si Lord kapag may kailangan? Pero ang tunay na relasyon ay hindi nakabase sa pangangailangan, kundi sa pagmamahalan. Kapag minahal mo ang Diyos dahil siya ay Diyos, hindi dahil sa ginagawa niya, makikita mong mas dumadaloy ang mga pagpapala ng hindi mo hinahabol. Kaya sa umagang ito, hayaan mong palalimin natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong manatili sa panlabas lang. Lumusong tayo sa presensya ng Diyos. Magpakasawa tayo sa kabutihan niya. At doon, sa kalaliman ng kanyang liwanag, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang kunin ng mundo. At habang patuloy tayong lumalakad sa araw na ito, marahil may mga desisyon kang kailangang gawin. Marahil may mga bagay kang gustong ipagdasal pa. Kaya manatili kang kasama namin dahil sa susunod na sandali may bagong liwanag na ibubunyag ang Panginoon sa puso mo. Ngayong naramdaman mo ang galaw ng Diyos sa panahong ito ng pagninilay, nais kitang imbitahang i-type sa comments, Panginoon, ikaw ang aking liwanag at aking lakas. At kung may ipinagdarasal ka, trabaho, kagalingan, kapayapaan sa pamilya, banggitin mo rin. Gusto naming isama ka sa panalangin at huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw sabay tayong lumakad sa direksyon ng Diyos. Ngayong sinabi mo na, Panginoon, ikaw ang aking liwanag at aking lakas. Nais ng Diyos na bitbitin mo ang pananalig na yan hindi lang sa panalangin kundi sa buong maghapon mo. Dahil ang liwanag ng Diyos ay hindi lang para sa mga oras na tahimik ka at nagdadasal. Ang liwanag niya ay para sa bawat hakbang mo sa araw-araw. Sa paggising mo, sa pagharap mo sa trabaho, sa pakikipag-usap mo sa pamilya, sa bawat desisyon mo, nais ng Diyos na nasa gitna siya ng lahat. Tandaan mo ito, sapagkat sa araw ng kabagabagan ay ililigtas niya ako sa kaniyang kublihan. Itatago niya ako sa lihim ng kaniyang tabernakulo. Itataas niya ako sa ibabaw ng bato. Awit 27:5. Ibig sabihin, hindi lang tinatago ka ng Diyos sa problema. Inaangat ka niya, inilalagay ka sa lugar na hindi ka kayang abutin ng takot, ng pag-aalala o ng pagsubok. Pero para mangyari yan, kailangan mong piliing lumakad sa liwanag niya ngayon. Kaya ang tanong, ano ang tinatakbuhan mo sa araw-araw? Direksyon ng Diyos ba o sariling plano? Ilaw niya ba o sarili mong desisyon? Kasi minsan, hindi naman natin sinasadyang lumayo. Pero sa dami ng iniisip, sa dami ng inaasikaso, nakakalimutan na nating hilingin, Panginoon, ikaw po ang manguna. Kaya ngayon, gusto kitang paalalahanan, ang araw na ito ay hindi sa'yo lang. Ibinigay ito ng Diyos, kaya marapat lang na siya ang manguna sa bawat galaw mo. Isang bagay ang itinuro ng Salmo 27 na madalas nating nakakalimutan. Ang pag-asa ay may kasamang paghihintay. Hintayin mo ang Panginoon, magpakalakas ka at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, hintayin mo ang Panginoon. Awit 27:14. Sa kultura natin ngayon, gusto natin instant na sagot, instant na solusyon. Pero sa kaharian ng Diyos, ang paghihintay ay bahagi ng pagpapalalim. Habang naghihintay ka, pinapatibay niya ang pananampalataya mo. Habang naghihintay ka, tinatanggal niya ang mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Habang naghihintay ka, hinahanda niya ang puso mo para sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa presensya ng Diyos at hayaan mong siya ang magbukas ng mga pintuan. Hindi mo kailangang pilitin ang mga tao na unawain ka. Ang Diyos ang magbibigay ng pabor sa tamang oras. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo kapag oras na. Kaya sa araw na ito, piliin mong maglakad na may kapayapaan. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil alam mong hawak ka ng Diyos. Minsan kasi, ang totoong laban ay hindi yung nakikita ng mata. Ang totoong laban ay yung nasa loob, takot, pagdududa, kaba, pagod.
Pero kahit gaano ka pa kabigat sa loob, tandaan mong may kapangyarihan sa salita ng Diyos. Kapag sinabi niyang, "Ako ang iyong ilaw," ibig sabihin niyan, wala nang dapat katakutan. Kapag sinabi niyang, "Hintayin mo ako," ibig sabihin niyan, may dumarating na hindi mo pa nakikita. Kaya ngayong umaga, bago mo ituloy ang mga plano mo, bago ka pa man lumabas ng bahay o magsimula sa trabaho, tanungin mo muna ang sarili mo, kaninong direksyon ba ang sinusundan ko? Dahil ang totoong tagumpay ay hindi lang galing sa pagsusumikap, ito ay bunga ng pagsunod. At ang pagsunod ay nangangailangan ng pananampalataya. Isang simpleng desisyon lang ang hinihingi ng Diyos. Ang piliin mo siya ngayon sa bawat maliit na bagay, sa bawat hindi mo maintindihan, sa bawat pagkakataong gusto mo nang sumuko. Sa halip na bumigay, bumaling ka sa Kanya. Sabihin mo, "Panginoon, Ikaw ang magdala sa akin sa araw na ito." At titingnan mo, kahit hindi agad magbago ang sitwasyon sa paligid mo, magbabago ang paningin mo. Magkakaroon ka ng lakas, ng tiwala, ng kapanatagan. Kasi alam mong hindi ka naglalakad ng mag-isa. At minsan, sa gitna ng katahimikan, doon siya mas maririnig. Kapag wala ka ng ibang inaasahan kundi siya, doon mo mararanasan na siya lang pala talaga ang sapat. Kaya huwag mong ipagpalit ang presensya niya sa kahit anong bagay. Huwag mong hayaang ang gulo ng mundo ang magsalita sa isip mo. Pumili kang makinig sa tinig ng Diyos. Kasi sa huli, siya lang ang may tunay na sagot sa mga tanong ng puso mo. Hindi mo kailangang makita ang buong plano. Ang hinihingi lang ng Diyos ay ang tiwala mo ngayon sa simpleng panalangin, sa simpleng hakbang, sa simpleng desisyong bumalik sa Kanya tuwing nalilihis. Dahil sa bawat pagbabalik, may bagong simula. Sa bawat oo mo sa Diyos, may pintuang binubuksan. Ngayong araw na ito, hayaan mong ang liwanag niya ang maging gabay mo. Kahit hindi mo pa alam ang lahat ng detalye, kahit may tanong pa sa puso mo, magtiwala ka pa rin dahil ang Diyos ay hindi pa tapos. At habang ikaw ay naglalakad sa presensya niya, may ginagawa siyang bago sa puso mo, sa paligid mo at sa kinabukasan mo. Kaya bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kong tanungin ka, ano ang isang bagay na isusuko mo ngayon sa Diyos para maranasan mo ang liwanag niya? Ano ang gusto mong ipagdasal namin para sa iyo? Isulat mo sa comments, "Panginoon, Ikaw ang aking gabay ngayon at magpakailanman." At kung may pangalan ng mahal mo sa buhay na gusto mong ipanalangin, banggitin mo rin. Isa-isa naming inilalapit yan sa panalangin. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan, direksyon at pag-asa, i-share mo ito sa kahit isang tao lang. Dahil baka siya rin ay naglalakad ngayon sa dilim. At kung gusto mong makatanggap ng panibagong liwanag araw-araw, pindutin mo ang subscribe para araw-araw sabay tayong sumunod sa direksyon ng Diyos. Kapag napili mo ng sundin ang liwanag ng Diyos, may mga mangyayari sa buhay mo na hindi mo maipapaliwanag, pero mararamdaman mong tama. Mararamdaman mong may kapayapaan kahit wala ka pang kasagutan. Mararamdaman mong may direksyon kahit sa mata ng mundo parang walang nangyayari. Ganyan kumilos ang Diyos sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan, pero laging sakto sa puso mo. Ang totoo, maraming beses tayong nagmamadali. Gusto natin instant result, instant sagot, instant himala. Pero ang Salmo 27 ay paalala sa atin na minsan ang tunay na himala ay hindi yung biglaang pagbabago ng sitwasyon. Ang himala ay yung unti-unting pagbabago sa loob mo, sa pananaw mo, sa damdamin mo, sa puso mo. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ibig sabihin niyan, hindi lang siya nagbibigay ng liwanag. Siya mismo ang liwanag. Ilang beses mo nang naranasan na kahit may problema ka, basta't nagbasa ka ng salita ng Diyos o nakinig sa isang panalangin, parang biglang gumaan ang loob mo. Hindi dahil nawala na ang problema, kundi dahil dumating na ang presensya niya. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng lakas sa loob. Hindi ito pwedeng bilhin, hindi ito pwedeng dayain,
pero ito'y ibinibigay sa mga taong marunong huminto at magsabing, Panginoon, kayo po ang bahala. Tandaan mo ito, kapag ang Diyos ang kasama mo, may pabor ka na hindi mo kailangang ipaglaban. May proteksyon ka na hindi mo kailangang bayaran. May direksyon ka na hindi mo kailangang hulaan. Kaya sa bawat gising mo, huwag mong hayaang mauna ang kaba. Unahin mo si Lord. Sabihin mo agad, Panginoon, salamat sa panibagong araw. Manguna po kayo. Minsan ang panalo ay hindi sa lakas, hindi sa koneksyon, hindi sa talino. Ang tunay na panalo ay nasa taong marunong yumuko sa Diyos at magsabing, hindi ko kaya nang wala ka. Tingnan mo si David, hindi siya perpekto, pero ang puso niya ay laging nakatuon sa Diyos. At dahil doon, kahit napakarami niyang pinagdaanang laban, hindi siya bumagsak. Bakit? Dahil ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay. Kapatid, baka ito ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya para mapansin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang mo. Kapag ang Diyos ang tumatayo para sa iyo, sapat na yon. Hayaan mong siya ang magbukas ng mga pintuan. Hayaan mong siya ang magsara ng mga hindi para sa iyo. Hayaan mong ang kanyang presensya ang maging depensa mo laban sa mga atake ng mundo. Kapag piniling mong mamuhay sa liwanag ng Diyos, magkakaroon ka ng paningin na hindi kayang ibigay ng mundo. Magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi nakadepende sa balita, sa bills o sa opinyon ng ibang tao. Magkakaroon ka ng lakas na kahit pagod ka na, may bumabangong sigla sa loob mo dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. At ito ang mas matindi, ang Diyos ay hindi lang basta kasama mo. Siya ay lumalaban para sa iyo. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Alam mo kung bakit? Dahil may laban na hindi mo na kailangang salihan. Dahil ang Diyos na mismo ang humaharap para sa iyo. Hindi mo man nakikita, pero sa espiritual na mundo, may mga pinto ang binubuksan para sa iyo. May mga panalangin na matagal mo nang iniluhod na ngayon ay hinug na para sa kasagutan. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mong sukuan ang araw na ito kahit parang walang nangyayari. Dahil sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya mo ay gumagalaw. Ang simpleng dasal mo kanina, umakyat yan sa langit. Ang simpleng paghinto mo para makinig ngayon, isang hakbang, yan palapit sa plano ng Diyos para sa iyo. Minsan, hindi mo alam, pero habang iniiyakan mo ang sitwasyon mo, ang Diyos ay tahimik na nag-aayos sa likod ng eksena. Kaya kahit hindi mo pa nararamdaman ang pagbabago, magpasalamat ka na, i-claim mo na. Sabihin mo na sa puso mo, Panginoon, salamat sa tagumpay na hindi ko pa nakikita. Dahil ang pananampalatayang nagpapasalamat bago pa dumating ang himala, ay ang pananampalatayang hinahangaan ng langit. Ngayong alam mo na kung gaano ka kaimportante sa Diyos, tanungin mo ang sarili mo, paano mo siya masusuklian? Hindi dahil kailangan siyang bayaran, kundi dahil gusto mong mas mapalapit pa sa Kanya. Gusto mong ang bawat araw mo ay maging papuri. Gusto mong ang bawat desisyon mo ay may gabay. Gusto mong ang bawat kilos mo ay maging saksi ng kabutihan niya. Kaya bago ka magpatuloy sa susunod mong gagawin ngayong araw, lumapit ka ulit sa Kanya. Ialay mo ang puso mo. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa pakikipaglaban ninyo para sa akin. Salamat sa presensya ninyo na hindi umaalis. Salamat sa liwanag ninyo na gabay ko sa bawat araw. At kung may pinagdaraanan ka ngayon, kahit tahimik mo lang dinadala, alam ng Diyos yan. Alam niya ang bigat, alam niya ang tanong. At higit sa lahat, alam niya kung paano ka patatahimikin. Kaya manatili ka lang. Dahil sa susunod na bahagi, may inihandang panibagong pahayag ang Diyos para sa iyo. Sa puntong ito, gusto kong imbitahan kang mag-iwan ng komento. I-type mo, lumalaban ang Diyos para sa akin. Kung may gusto kang ipanalangin pa, trabaho, kagalingan, pamilya, banggitin mo rin. Ang daming nanonood na handang manalangin para sa isa't isa. At kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon,
Pindutin ang subscribe para sa mga susunod pang araw ng panalangin at gabay. Isang araw, isa pang liwanag. Magkita tayo muli. Ngayon na alam mo na ang Diyos ay lumalaban para sa iyo, na ang presensya niya ang iyong sandigan, may isa pa siyang paanyaya, manatili. Hintayin mo ang Panginoon, magpakalakas ka at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, hintayin mo ang Panginoon. Ang awit 27-14. Hindi ito paghihintay na walang ginagawa, kundi paghihintay na may tiwala, paghihintay na may pananampalataya, paghihintay na may pagsamba. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Alam niya kung kailan ka handa. At habang naghihintay ka, hindi ka nag-iisa. Siya ay kasama mo, siya ay gumagawa, siya ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Kaya kahit tila walang nangyayari sa panlabas, sa loob ng iyong espiritu, may himalang bumubuo. Sa puso mong dati pagod, may kapayapaang umuusbong. Sa isip mong laging naguguluhan, may direksyong unti-unting lumilinaw. Ganyan ng Diyos. Tahimik siyang kumikilos, pero tiyak ang bunga. Kaya ngayong matatapos na ang panahong ito ng panalangin at pagninilay, gusto kong iwan sa iyo ang hamon na ito. Ipaglaban mo ang liwanag na ibinigay sa iyo ngayon. Huwag mong hayaang nakawin ito ng pag-aalala. Huwag mong hayaang lamunin ulit ng takot ang sigla ng pananampalataya mo. Patuloy kang bumalik sa presensya niya, araw-araw. Umaga pa lang, ibigay mo na agad sa Diyos ang puso mo. Gawin mong bahagi ng bawat araw ang pakikinig sa Kanya. Dahil sa presensya ng Diyos, walang nasasayang. Lahat ay may kabuluhan. Lahat ay bahagi ng mas malawak niyang plano. At ngayon, kung may naramdaman kang liwanag, kapayapaan, o direksyon sa buong video na ito, isulat mo sa comments. Naghihintay ako sa Panginoon ng may pananampalataya, at banggitin mo kung saan mo kailangan ng gabay sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, sa kalusugan. Gusto naming manalangin para sa iyo. Gusto naming samahan ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang subscribe ngayon. Hindi lang para sa content, kundi para sa koneksyon, para sa sama-samang paglago, para sa araw-araw na direksyon mula sa Diyos. I-click mo rin ang video na lumalabas sa screen ngayon dahil baka ito ang susunod na salita ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo, may liwanag sa bawat umaga basta't si Kristo ang inuuna mo.